name Marites Barrios Taran. Okay, and she will introduce to us the rest of her team, Diana. So, may po activity and commission or activity or project and commission on Filipino language, siya na ba? Here in Palo, Leyte. So, kung ano niya, we will have a chance now to ask kung ano po niya project nila. So, for the opening statement and to introduce the rest of her team, attorney, please. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Attorney Marites A. Barrios Taran. Ako po ang tagapangulo o chairperson ng Komisyon sa Wikang Filipino, Commission on the Filipino Language. Ang opisina po ng Komisyon sa Wikang Filipino ay isang pangkultural na ahensya ng pamahalaan. Kami po ay nasa ilalim ng tanggapan ng Pangulo, Office of the President. Ang aming pong tanggapan ay sa Malacanang. At kami po ang inaatasan ng Batas Republika 7104 upang magsagawa ng mga pananaliksik upang higit na mapayabong, mapalaganap ang wikang Filipino at mga katutubong wika sa Pilipinas. Kasama ko po ngayon ay si Marian Regina Vitaran at ang aking executive assistant at si Mark Ronalty, ang administrative assistant sa tanggapan ng komisyoner para sa pagpaplano at proyekto. Kami po ay narito sa Palo, Leyte, sa Leyte Normal University upang ipahayag ang aming intensyon na maghandog ng isang bantayog wika para sa wikang Samar Leyte. Ito po ay isa sa mga proyekto ng Komisyon sa Wikang Filipino upang bigyan ng pisikal na anyo ang wika ng Samar Leyte at ang inyong pong probinsya, ang Leyte, ay isa sa aming napiling paghandugan ng isang bantayog. Lilima lamang po sa taong ito ang aming bibigyan at napakapalad po ng LNU, no? Dahil sa kanila rin pagsusumikap na sila ay magkaroon ng bantayog at higit po ang aming pasasalamat sa pagtanggap ng hamon na ito. Ngayong araw po kami ay magsasagawa ng site inspection upang makita na namin ang paglalagapan ng pedestal at ng mismong bantayog. Kasama po namin dito, baka maaari natin imbitahan ang Vice President for Finance and Administration. Walang iba kundi si Ginoong King Pallier, no? Solomon Pallier Jr. Siya po ang tumanggap ng hamon. Kinakatawan po niya ang Pangulo ng LNU. At ito naman po, si Dr. Rowena Ariaso, mali po natin paupuin, ang nagsigasig at kumumbinse sa Komisyon sa Wikang Filipino upang sila ay magawaran ng isang napakapambihirang oportunidad na magkaroon po ng bantayog para sa wikang Waray o Samar Leyte. So, baka po may manais sa masabi ang ating mga bisita po siya. Alright. Agoy, kailangan ba talaga magtanong? Pwede naman po. So, Karawag Leyte Normal University pagod na product. Sorry po. Second to the lowest po ang grade ko sa math
yung lowest, yung pangalawang Pilipino. Sorry po talaga. Anyway, we have friends from the media who stayed from our previous Kapihan episode. We have Sir Ruel Montes of Taklog News. We have Ruel, another Ruel, the younger Ruel, Amazona of yung Katuyot, RMN, and Lady Samaril Express. And we have Sir Ted Tomas, the very seasoned veterano po, hindi ng Lady Landing, kundi ng pamamahayan for Eastern Visayas, Kasayuan, Eastern Visayas. Alright, so we also have our friends from the Philippine Information Agency. Yun. So, perhaps to shoot the first question, Manuel, you have. The information that we have, there will be, magtatayo sila ng isang bantayo, di ba? Bantayo for the monument. Bantayo para sa wikang Pilipino. Here, one of the 5 na i-build din for this year, para sa taong ito, chosen is here in Palolete. Sige, Mano. Shoot the first question. Waray na microphone, hayaan mo na. Diyan ka na. Okay, so Bantayo is just a structure. So, ano gusto natin ipamahagi na mensahe or relevance in advancing, promoting sa Waray culture, and also in promoting sa ang appreciation mo lalo na sa ating mga kabataan sa ating wika at kultura Waray o sa Eastern Visayas. Maraming salamat po sa katanungan. Bilang tugon po doon, ang isa po talaga sa primary namin layunin kung bakit isinasagawa po namin ang proyektong Bantayan Wika, ay gusto po namin mabigyan ng physical na anyo ang ating wika. Dahil naniniwala po kami na ang wikang Samar isa sa mga pinakamaraming nagsasalita o gumagamit. Kaya mahalaga po na magkaroon po ito ng physical na anyo para bigyan pagkakataon ng mga tao na mas mahalin, mas kilalanin at mas protektahan ang wikang meron tayo dito sa Samar. At naniniwala po kami, actually ito yung Bantayan Wika dito sa Leyte ay hindi po ang kauna-unahan. Kasi sa kasalukuyan po ay meron na po tayo na ipatayong bantayan sa Tanawan. Pero naniniwala po kami na mahalaga rin na magkaroon pa tayo ng bantayo na sasailalim naman po sa pamamahala po ng Leyte Normal University. Dahil nakikita po namin sila na isang katuwang na makakatulong po sa amin. Nagampanan po ang aming mandato na palaganapin po, paunlarin at ipreserba po ang wikang Pilipino. Kaya po napili namin na magtayo pa ng bantayan dito po sa Samar at may pakita po sa buong Samar sa Leyte po at sa Samar ang wikang Waray ay isa sa mga pinakapopular na wika o dialekto na meron tayo dito sa Pilipinas. Maidagdag ko rin po sa panahon po ngayon ng artificial intelligence, ng internet, nais po namin makita ng kabataan na ang wikang Samar, ang wikang Leyte, ang wikang Waray ay malakas at kailangan po ito mapreserba at mapalaganap ang paggamit po ito. Kung kaya nakita namin na magandang katuwang ang Leyte Normal University sapagkat narito po ang kabataan, narito po makikita nila na ang wika ay ating binibigyang halaga sapagkat ito po ang salamin ng ating pagkakakilanlan. Dito natin nakikita ang aktwal na figura ng ating kasaysayan, ng ating pagmamahal sa wika, at syempre po, nariyan din nakapaloob yan ang kultura. Sa panahon ngayon, kailangan po na may pisikal na kaanyuan para makarelate ang ating kabataan at maging ang lahat ng mamamayan, lalo na po ang mga tao na narito sa Leyte. Maraming salamat. May pagkakasap para sa inyo niya.
yung Tacloban, we have their maybe some cultural heritage center. So, in relation to this Bantayo, ano pa yan na ninyo na kasi we cannot just educate our people by merely putting that structure of the Bantayo. So, ano ito, binihimo ito university, and you already this center. Can you please also tell us about this center, sir? Okay. Thank you very much. Mag-try na lang ako pag Tagalog. I'll try my best. I can speak Tagalog mo. Maganda yun. Salamat po sa tanong na yan. Unang-una, Leyte Normal University as a university, though ang ating Leyte Summer Heritage hosted by the UP Tacloban, full-fledged na siya ng UP. But Leyte Normal University, nag-o-offer po kami ng, we are offering bachelor's secondary education, major in Filipino. And it's not because of the offering ng Worth sa university. We have, Leyte Normal University, we have 10 centers ngayon. Iba-iba pong sentro. May center for science, English, and one of the centers being managed by the Leyte Normal University ang Sentro ng Wika. So, my major Bachelor of Secondary Education, major in Filipino. Ang pagkakaroon po nitong ganitong project, it's a big advantage of the university, considering that we also, actually, when you look at the profile of the Leyte Normal University, yung nagpapakanalog bahasa, nag-specialize ng different programs and courses in the Leyte Normal University, isa siguro ang major in Filipino, Bachelor of Secondary Education, major in Filipino, ang isa sa pinakamaraming enrollees and graduates. So it's a very good, it's a very good, sabi ko naman, tayo dito sa Leyte and Summer, biniverbalize natin sir yan. Meaning, ito yung ating salita sa araw-araw. Pero, advantageous pa rin, sinasabi niya Tony kanina, mayroon tayong nakikita sa ating dalawang mata that keeps us reminding from time to time na may ganito tayong wika. With the advent of, I would like to agree to the words of the very good attorney here, so with the advent, right now with the advent of EI, maski sa ating mga pamamahay, tingnan natin ang ating mga anak, yung mga apo, magsalita ka ng Tagalog, I do not know if this younger generation would really appreciate yung pagsasalita mo. Kasi AI generation na. So this is a very noble project to remind yung generation ngayon, yung darating na generation, hey, you are from Leyte, you are from Sama, ito yung ating wikang opisyal na hindi lang natin binabanggit matag araw-araw, ito rin, pag sabi ko nag-joke ako sir, maganda yung location, proposed location ng bantayog ng wika na ito because it's a government center, well, maraming diniwala yung dyan, it's a jogging area ng matanda, a younger generation, pag makita nila dyan, that's why our challenge here as a host of this project, sabi ko na siguro Bantayog lang, dapat magandahin, i-landscape, maging landmark siya para, it will attract many people. Pag nadayo sila dito, it will attract many people na pa-picture tayo dito. And when they go near to that Bantayog, out from curiosity, babasahin nila kasi mayroon itong text. May bye-bye, the type of text, may mababasa mo doon. It's not only a mere cement or structure. Mayroon siyang content or script na talagang magsasabi kung babasahin mo kung ano talaga ito ang importansya ng Bantayo nito. So it's a big advantage of Leyte Normal University. Any from the panelists, how preserved is our local dialect among our younger generation who is very exposed to AI? There are even parang simple terms na winaray. Scholar. How do we combat this? To stop losing it? Yes, o kung may data ma'am. Okay, wala na, papapalitan
Magandang umaga po sa lahat. Hindi ko masabi yung percent, pero batay po sa nakikita natin sa karamihan, hindi na po nabibigyan ng pansin. Unang-una yung ating wikang waray, na hindi lang ang binibigyan natin ng tuwan ang wikang Filipino, bagos ang wikang katutubo. At ang wikang Filipino po ay isang napakahalagang dapat payabungin dahil ito po yung ating national language, pambansang wika na dapat alam ng mga bata kasi mapapansin natin sa panahon ngayon, mula sa pagkamulat, yung mga magulang ay sila yung nagtuturo na unahin yung unang wika, yung English. So nawawala na po yung ating wika. So dahil paunti-unti na itong mawawala kung hindi natin bibigyan ng pagpapahalaga. So ngayon po, isa sa mga ginagawa rin ng sentro bilang director ng Sentro ng Wika at Kultura, isa po na naisip ko na panukalang proyekto, ito po yung Bantayog Wika. Sapagkat talaga namang pag sinabi natin Bantayog Wika, ito po yung dambanan na pagpapakita na lahat tayo, dapat mga Pilipino tayo ay magpahalaga po tayo sa ating wikang Pilipino. So, walang ibang ano dito kundi tayo mismo. Oo. Opo. Pinagagala ko naman pong ibalita na malakas po ang wikang waray. Sa katotohanan ay isa siya sa top 10 na malakas na wika po. So, sa buong Pilipinas, nais ko lang po i-anunsyo na ang ayon sa bilang ng Komisyon sa Wikang Pilipino, 135 po ang opisyal ng wika at may dinagdag kami kamakailan na 2 pa. So, ibig sabihin po nito, bakit nadaragdagan? Sapagkat patuloy ang aming pananaliksik ng ating mga wika. At gusto ko lang po iwasto na hindi po dialekto ang waray. Isa po siyang wika o language, hindi po siya dialect. Malakas po ang wikang waray at nais po namin patuloy diyan na magamit. Ang amin lamang pong panawagan, lalo na po sa mga manunulat, ay mas palakasin pa natin ang paggamit ng inyong katutubong wika. At nais po namin kunin din ang oportunidad nito na manawagan na gamitin po natin ang Ilitan Normal University. Mayroon po silang sentro ng wika at kultura. Doon po kayo magpasa ng inyong mga akda, mga panulat, mga sanaysay, at yan po ay pinagtutulungan ng LMU at ng KWF upang malathala. So, ang amin pong panawagan ay hindi lamang sa mga guro, kung hindi sa lahat po ng nais magsulat, maging ang ating kabataan, nabigyan po natin ng puwang ang wikang katutubo at yan po ay ang wikang waray. Maraming salamat po. Alright. May pa? Sige, Ruel. Saan ilalagay Saan ilalagay ang monument na tayo? pagkain? Sa ngayon po ay pagkatapos ng ating kapingan ito ay magkakaroon po kami ng site inspection, kaya narito po ang pangalawang pangulo ng LNU. Ngunit isinisiguro na po nila sa amin na dito sa Palo, Leyte, at dahil nga nasabi na ni Vice President Lee na dahil itong lugar ay magiging government center, isa ng government center, at dahil diyan, mas marami na po ang mga tao makakakita at makakadayo dito sa inyo. Actually, sir, yung LMU, we do not call it a campus because for us, it's just an annex area, kumbaga another area for LMU. 2 hectares po ito dito, and siguro banda dito, kasi nasa gilid tayo ngayon, one side of the 2 hectares po dito. So banda dito siguro yung namin to propose. But within the 2 hectares ng government center area ng LMU. Kasi wala na kami sa main. Okay, wala na silang area sa main, so it's gonna be here at the
this annex na Leyte Normal. Yes, Manuel. Last two na po tayo. At I'm just curious about sa education aspect natin. Kanina may nag-mention about EI. Pero whether we like it or not, ganun ang technology ngayon. Now, my question is, because may latest study ngayon ang PSA about the functional education literacy mass media something. Halos 70%, 80% yan sa mga household nasa gadget na. Tanong ko is, do we have a program or some educational materials we pass into technical or harnessing this technology, especially ito. Lalo na siguro about sa Waray language na gumawa tayo ng mga materials digital. No? I remember during my elementary days na meron kaming libro noon na waray-waray libro. So, siguro, something to help. Okay. Isa po sa mga pangkalakong proyekto na ito rin ay naaprobahan na, subalit hindi pa natatapos. Yung naisip ko kasi, di ba mayroon tayong mga wika na pag sinasabing, pag hindi na ito ginagamit, ito ay mamamatay. Ito yung tinatawag na nanganganib na wika. So, ang naisipan kong panukalang proyekto po ay ang gumawa ng Waray Filipino Mobile App Dictionary na kung saan naghanap ako ng mga malalalim na salita na kinuha ko rin ito, binabasa mula sa mga siday ng iba't ibang akda na sumulat. Pero kahit ako mismo hindi ko na maunawaan, kaya po yun ang ginagawa kong research. So 1,000 po yun. So sa ngayon po ay hindi pa masyadong natatapos. Pagka natapos ito at mabigyan na isalit na sa Pilipinas, mabigyan na ng mga kahulugan, ito po ay ilalagay na sa mobile app at nang ganon, gayon ay magagamit na po ito na sanggunian na kung saan patuloy na yung mga malalalim na salita natin sa Waray ay talagang makikilala pa. Hindi po ito pwedeng mawala dahil ito yung ating pamana ng ating salita. Yun po. So maraming salamat. Tungkol po naman dito sa inyong mga corpus, ang tawag po natin dyan ay corpus, ay may ambag po ang Komisyon sa Wikang Pilipino na bukod siyempre sa aming serbisyo ng pagsasaling, meron po kami isang unit, isang sangay na dedicated lamang sa pagsasaling, nakatuon sa pagsasaling, ay mayroon na rin po kaming mga materyales, no? Mga libro ng tungkol na mga nakasulat sa Waray. Bukod pa riyan, meron po kaming glosaryo na may Waray Filipino, may Waray Filipino Ingles. So, lahat po ito ay available sa aming repositorio, ang repositorio.gov at kwf.gov.ph at lahat po ng limbag namin or published materials ay makikita rin po sa kwf.gov.ph. Meron din po kami Facebook pages na pwedeng makita ng ating mga kababayan Waray ang mga maaari nilang mabasa rin. Ang aming kung ginawa kanina ay manghikayat pa sapagkat alam niyo naman po sa panahon ng AI kailangan maraming focus sa internet world. Ibig sabihin, lahat ng ito kailangan mailimbag sa internet upang ang AI ay doon kukuha ng kanyang datos. Kung wala pong nakalimbag sa internet niyan o sa World Wide Web, sorry, WWW, ay
mawawala po sayang ang ating mga hard copies. No? Kaya tulungan niyo lang po kami at papasalamat kami sa mga media personnel na talagang mindful natin tinatawag. Alam nila na ito ang mga pangangailangan. Last question. Ang nag-26 na po. Good morning po kay Kapon. Pinakailangan kay Kakalo. Yun yung huwag ka nakapusin ko yan ang nakuha nila ng lakuan. Nakapusin ko pa ang nakuha ng lakuan na yung Pilipinas Sa katunayan po, mula po nung ako po yung dating tagapangulo, marami po talaga yung nag-enroll ng BSN Filipino. Okay, hindi nga lang lahat na accumulate kasi nga, meron lang tayong limit bawat kung ilang lang ang pwedeng, yung nakakapasalan sa mga na to. So, talagang marami po ang aming nag-graduate sa Filipino major at maging sa masters po. So, may buwena na nag-graduate sa inyo. Kapag kami siya, kung wala ako nila, kung dapat pa ako nagwaray simpuhan o sa ito ko, mag-usipin ko. Nagaling ako ng part ng nila, nagalitin pa ako. Ay, pwede ba kayo kapag-compare lang na waray-waray kay minsan kasi nagsusunaman ko, ang di ko nagtitihan, gumagamit talaga ako ng bibigyan na waray. Kaya nandun kasi yung mga malalalim na training or wala naman lang sinulat kami, lalo naman yung mga yan. Parang Ito po ba ang tinutukoy ninyo ay ang pagsasalin lamang o seminar para sa pagsasalin? similar o maganda kayo na Okay. Yan po ay aking i-propose na hamon or challenge sa aming Sentro ng Wika at Kultura. Sapagkat kung sa pagsasalin lamang mula Pilipino to Waray, kaya po ng aming tanggapan. At dahil meron po kami mga dictionary at iba pa ngayon, kung ang pag-training naman o palihan sa mga mamamahayag, for example, ay maaaring kong gawing proyekto yan ng aming Sentro ng Wika at Kultura na ang kanyang poon ay Filipino Waray. Maaaring kong mangyari yan. Leyte Heritage Center in UP, meron yan. They had a kuwan last year. Hindi kayo umattend. They offered, di ba? Pero one day lang ba yun? One day lang. Oh, pero there were media people who attended. Oo. That was reporting in Waray, how to write in Waray. Paano magsulat sa pamamahala ba? News writing in Waray and broadcasting in Waray. Last question at alas 12 na. Wala tayong lunch dito. Sige na. Maraming salamat po. Tulad po ng nabanggit ko kanina, hindi po kauna-unahang bantayan ng ilalagak dito po sa probinsya po ng Leyte. Pero ang pagkakaiba po kasi ay nakita namin na meron na po ang Leyte. Kaya ang aming pong full-time commissioner na si Commissioner Carmelita Abduraman na taal pong Waray mula sa Catbalogan, Samar ay na siya rin pong nangasiwa ng proyektong ito ay naisipan na magtayo po ng isa pang bantayan sa Samar naman po kasi naniniwala ang nire-representa niya pong mga wika ay mga wika ng Samar Leyte. Ngayon po dahil meron ng Leyte, meron na pong Samar, dahil nga po sa nabanggit namin kanina, na-special po sa amin ng Leyte Normal University. At isa rin po sila na nakikita namin magandang katuwang para sa proyektong ito, kapapalaganan po ng aming mandato, ay nakita po namin na maaaring integrated po at maging ang wikang kakatawanin po ng Leyte Normal University ay hindi lang po wikang Waray, kundi wikang Samar Leyte. Ang ating pong tanawan ay wikang Waray ng Leyte at ang ating pong Samar ay Samar, wikang Waray ng Samar. Ngayon naman po, ang Leyte Normal University ay ang wikang Samar Leyte. Yun po.
sa Leyte is first and second district is Binaray, but the rest of the district is Visayas, Cebuano Visayas. Alright, so let's have the parting message from our tagapangulo. Ayun. Nahihirapan ako dito. May na pang, ano yun sir, limbak? Limbak ba yun? Limbak? Translation? Salid sir, hindi ako ni Musirin. O yun, publication. Okay, so with that, let's have the parting message from Attorney Taz. Nagpapasalamat po ako sa inyong panahon na ibinugol sa amin at nais po namin kayong hinupin pa na gamitin po natin sa lahat ng pagkakataon ang paggamit po ng wikang Filipino at ng ating katutubong wika, ang wikang Waray. Inaanyayahan din po namin kayo sa Hulyo 25 hanggang 26 po magkakaroon kami ng seminar sa korespondensya opisyal. Ayon po ito sa